pag kami napapalaot, yung pangamba talaga nandiyan na. Number one no, talaga na sinasabi ng asawa ko is mag-iingat lang kasi minsan hindi rin maiwasan na mag-alala yung asawa ko. At sa atin to, inaangkin pa rin kasi nila nasa kanila. Yung request talaga namin is matutukan to yung West Philippine Sea. Ako si Redo Rasiado, 34 years old, nakatira po sa Pag-asa Island, isa rin pong mangingisda. Talagang paglaot pa lang, may kaba ka na kaagad na mararamdaman kasi nga, siyempre, hindi mo naman speak na kung anong mangyari sa iyo pagdating sa paglalaot. Kung doon ka sa area na mapupuntahan mo na mayroong Chinese, sigurado pwede kang hindi harasin, pwede naman naharasin. Binabaan kami ng rubber boat nung time na yun. Hindi na rin kami nagtubili na kwan. Umalis na rin kami kaagad kasi mahirap naman kung hilain yung bangka namin. Wala naman kaming kalaban-laban pagdating sa mga ganong equipment. Tapos ngayon, hindi na kami nakakapunta doon. Gawa na inaano kami ng China minsan. Hindi rin maiwasan na harangin kami. Kaya yung ginawa namin, dito na sa harap na ito na baura, dyan kami nag-iisda. Katulad doon ngayon, wala talaga. Alos 1 hours na, wala pa rin nahuling isda. Kaya dahil mainit na rin, naisipan na rin namin umuwi. Talagang pag ganun talaga sir, minsan nagbabawi kami sa arok. Wala kami nahuli. Ito yung mga ginawa ng misis ko na tinapay. Ito. Kaya pag nag-uwi ako galing sa laot at walang uli, ito yung ginagawa ko, magbibinta ng mga tinapay na niluto niya. Ayo! Pad, magbili ka tinapay? Ayo! Sakto, marami ito magbibili dito. Medyo mapagod lang, pero okay lang, basta kumikita. Very much. May mga nag-suggest na i-cancel. Pero sabi ko, importante rin ito eh. Diba? Kung may krisis sa Senado, yung pagsiservisyo must go on. Sa dala-dala natin, ilang mga suporta at siyempre, suporta rin sa ating transparency initiative. Because we have to work. Usually, sir, what the Chinese are doing, they swarm a particular maritime feature. Yeah. Kung hayaan lang natin, and they've been doing this in the entire South China Sea. Yeah. Kapag they will go unnoticed, they're going to say they have effective control. That's why every once in a while, sir, kapag nadadaanan ng Coast Guard vessel, we challenge them, we document them, and we also submit it to the NTF-WPS as a... Yes, sir. All of that, sir, are Chinese Maritime Militia. So yun sir, naka-nested siya. Ang dami niya sir na magkakasama. Hi. Good morning. Salamat. Hi. Thank you. First time ko rito. Dito na si Sir Kiko. Ayun. Pangilinan. Anong malimit na huli nyo rito? Anong isda? Iba-iba? Panigi. Saan ang market nyo? Mayor, alam nyo yung Sagip Saka Act na pwedeng bumili direkta ang gobyerno sa mga magsasaka o mangingisda, wala ng public bidding. Ito, bigay din natin sa fisher folk. Pinasa natin yan 2019 dahil napabayaan siya at nanalo ko. Itong last October, pinuntahan natin si BBM. So may dalawang executive order na sinasabing full implementation ng Sagip Saka Act. So dito, mas fisher folk. Ang kagandahan po nito ay nataon din sa mga project na pinag-uusapan ng mga karataon, yung pagpapagawa ng asinan. No? Kasi may plano kami na
kung sakaling magtagumpay ay gawing i-commercialize siya masariling brand. Freedom Salt. Yes, Senator. Oo, di ba? Kagabi po namin na-install yung iba. Ang abilis po na magagawa natin is meron ba pong mga, yan, mga 70 beds pa. Sa isang bed, ilan na po-produce? Ang average po, Senator, is 30 to 40 kilos. A day. Opo. Depende po sa... Oo nga. A day, pero tuloy-tuloy na yan. Walang patid. Opo. Dito po galing sa mainland po, Palawan is nasa 60 kilos. Sus, 60 pesos a kilo. Eh di magiging mura na. Para makapagdagdag suporta sa inyong pag-aaral, may dala tayong school supplies mula sa ating partner agency na National Bookstore. Sino rito ang gustong maging athlete, manlalaro, basketball? Pero kailangan, pag naging athlete, kailangan malusog, hindi pwedeng sakitin. Kaya may dala tayong gatas mula sa National Dairy Authority para maging malusog ang ating mga anak. At para sa ating mga pamilya, meron din tayong dalang 100 ulo ng manok. Yan. Huwag niyong sasabihin, baka umabot kay Sharon. Marami akong dalang chicks. Para meron pong dagdag na livelihood ang ating mga kababayan magpalahi, magparami ng manok. Nandyan din 600 plus na mga packets ng vegetable seedlings, pakbet variety. At itong mga seedlings, hybrid variety mula naman sa Philippine Coconut Authority. So lahat po yan ay dahil nais natin palakasin ang ating local presence, ang ating mga kababayan, bigyan ng sapat na suporta mula sa national government, mula sa ating armed forces. Narito tayo. Sa pagdating dito ni Sir Keiko, nagpapasalamat naman kami kasi sapagkat hindi niya naman kami siguro pinabayaan. Kahit sa ganong bagay na makapunta siya dito, welcome po siya sa West Philippine Sea, sa Bayan ng Kalayaan. Ipagpatuloy lang nila yung kanilang handikain para sa bayan ng West Philippine Sea. Nakita natin yung mga militia vessels nila, nagkalat din. Klarong-klaro na lahat ito ay illegal. Diba? Labag sa ating exclusive economic zone na ating karapatan doon. Kaya it's very concerning. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng escalation of tensions. Pero kinakailangan nating paigtingin ang ating capacity to patrol our waters. Right now, may nakahain na amendments to the Coast Guard, di ba? Authority, ang Philippine Coast Guard. Yan, we co-sponsor that, and therefore we should rush that. So we just need to pass that to strengthen yung Coast Guard natin. And of course, yung national budget. Ano pa ang kailangan natin para madagdagan ang suporta sa ating armed forces at siyempre sa local government ng Palawan, province, and municipality of Kalayaan. Balik tayo sa trabaho. Itrabaho natin ng gusto para manumbalik ang tiwala ng mga kababayan natin.